Nakita ko yung tao, mayroong babae, tinanong ko, Manang, sino ba yung tao niyan? Sabi ng tiguang, hindi mo alam, ito si Dr. Jose Rizal. Oh, nakita ko palagi si Dr. Jose Rizal sa panaginip ko. Tinanong ko yung master ko, pag uwi niya sa Liti, tinanong ko, Master, ano bang relasyon ni Dr. Jose Rizal sa ating grupo? Hindi mo alam si Dr. Jose Rizal at si Jesus Christ. Isa lang. Sabi niya sa akin niya, tinulungan na kita para mahanap mo ang tunay na daan patungong langit. Bakit iniwan mo? Ayun sabi niya, maimperno ka. So, yes, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yes, Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, because you are so good, you are so great, you are so merciful. Panginoon, maraming salamat po for Brother Edgar sa pagkakataong ito na mapahayag ang kanyang storya ng kanyang buhay dito sa ating storyang Katoliko. And we believe, Lord, that you meant this moment to happen because you will use Brother Edgar to touch the heart of those who will listen to his conversion story. Today, we declare your power, victory over this interview. I know it will touch many souls, many lives, those who will hear, and the truth will set them free. And we ask, Lord, for your most precious blood to cover us as we conduct this interview, and our family. Protect us from any kind of harassment or oppression from the enemy as we conduct this interview. And we also ask for the powerful protection of our Blessed Mother. Yes. Mama Mary, cover us with your mantle of love and protection. And we also ask for the powerful intercession of our spiritual Father, Saint Joseph, terror of demons, and the Archangel Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Welcome sa ating online program, Storyang Katoliko. It is an honor to have you in our program. So thank you so much po, brother. Yes, bro. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong invitation na magkasali ako sa iyong program. Blessing, brother, na nandito ka ngayon para mapaunlakan mo kami, ma-share ang naging story mo, yung naging conversion story mo. At sabi ko nga kanina, ay first time kita nakita during yung 2020 yun, or tama, 2020, no? Yung 2020. Yung interview ko kay Father Darwin. So katabi ka niya nun eh. Yes, bro. So, yan. So yun yung unang encounter ko sa iyo noon. Matagal na. So almost magpo 4 years na, at ngayon lang kitang na-interview dito sa ating program. Dahil siguro medyo na-busy ka yata nung brother at marami kang inasikaso. So this is the day that the Lord has made na mangyari itong interview na to. Sa ating mga viewers, Brother Edgar, na first time ka lang na kita, pwede ka bang magbigay ng background about yourself? Sino nga ba si Brother Edgar? Ano yung mga pwede naming malaman sa? Okay, magandang gabi mga kaibigan. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po ay si Edgar Laugan, nakatira dito sa Bohol. Kaya hindi pa alam, taga Bohol ako. So, dati, kasama kami ni... Yes. So, alam lang mga kaibigan natin na kasama ko si Father Darwin Kitgano noon, alam mo dyan. Ngayon, mayroon man tayong channel, konektado lang sa channel din ni Padre kasi pareho naman ang ating mga katuruan, no? Pag-spread sa katotohanan. No? So, nandito lang ako sa ibang lungsod kasi ang pamilya ko dito nasa Inabanga nakatira. Doon sa Valencia, doon ako. Maraming tao doon, mga anak ko 3 na. Para gusto ko na mabuo ang aking pamilya, makita ko pamilyang buo sa isang bahay. Kung di nyo po alam, ay si Brother Edgar, marami siyang pinuntahang
mga beliefs pag-usapan natin ngayon. Siguro, bro, ikwento mo, ano ba nangyari sa'yo? Ikaw ba ay, ano ka ba, nominal Catholic? Pinanganak ka bang Katoliko? Yes, bro. Yes, bro. Sa noong una ako ay biniyagan ng isang Katoliko, pero hindi ko alam kung ano ang totoong simbahan. Kasi ang ina ko, parang hindi ko natandaan na dinala ko niya sa simbahan. Okay. Ang ina ko busy sa pambuhay, no? Pangkabuhayan. Busy lang sa pagkain. Wala pa bang punto por punto nun? Wala pa, mga mga 70s ba? Mga 70s, mga 80s, wala pa. Bago lang yung punto por punto sa pandemic noon, parang walang tao na nagsabi sa akin na mayroon talagang tunay na simbahan o sino ang Panginoon. Yung mga makita ako ng mga rebulto sa mahal na ina, mga Mary, parang lalabugin ko ng yung bato. Kahit sinisira mo. Sa pagtingin ko, kasi magalit ako kasi pag tumingin ako, kahit saan ako, titingin sa akin. So hindi ko alam kung ano yon. Pagdating ng mga araw, laging lumalaki ako. Dito kami nakatira sa Inabanga. Maraming nagbisita sa akin, nagpunta sa bahay, yung mga Saksi Jehovah, Mormons, ibang pero sinabi mo, di ba, albularyo ka muna noon, di ba sabi mo? Hindi pa ako nag-albularyo doon. Kasi okay. parang binata pa ako doon na maraming nag-akay sa akin. Kasi yung mga binata pa. Yun yung umpisa, okay. So nag-albularyo ako noon na yung mga 1996 na, 95, 96, 97, nag-albularyo ako. Kasi ang ina ko ay mayroong ibang asawa, namatay yung ama ko, nag-iba ng asawa. So mayroon siyang libreto. Ano ba yung libreto? Yung booklet na mayroong bulong-bulong. Parang alam mo yung bulong-bulong? Hindi. Yung bulong-bulong? Hindi mo alam yung Hindi ko alam. Yung orasyon. Orasyon. Okay. Orasyon na hindi maintindihan. Yung gagamitin sa albularyo okay. Toto. Yan ang ginamit ko na yung orasyon para sa pagpagaling ng mga may karamdaman. So, nagmisyon ako nagmisyon ako para gusto ko magkatulong sa mga may karamdaman. Nagpunta ako doon sa Cebu, sa probinsya ng Cebu, sa Karkar, isang lungsod noon, ngayon city na. Alam na ng may pinsan ako doon ako nakatira. So meron akong mga pasyente doon. Ang aking kapatid, sinabihan niya ako na wag mo nang ituloy yung panggamot mo kasi wala kayong hindi ako maghingi ng pera bro. Hindi ako maghingi ng pera pangbayad. Nakita sa magulang ko na parang wala ako. O kaya magkaroon ako ng pamilya, wala akong pera. So gusto sa magulang ko na magtrabaho ako. Nakapasok ako ng trabaho. Pero hindi nagtagal. Babalik na naman ako dito sa amin dito sa probinsya, sa Bohol. Mayroong talagang sa aming barangay na 31 days or 15 days ba yung Seventh-day Adventist, no? Yung parang meron silang Bible rally sa aming barangay. Ako marami akong katanungan sa kanila. Lahat masagot sa isang pastor ni Pastor Jason. Alam nila mga kasamahan ko dito, mga SDA. Pastor Jason. Lahat ng mga katanungan ko nasagot. Parang na-miss na ako sa Seventh-day Adventist kasi parang sila ang mas magaling sa Bible. Yung sa Saksi Jehovah noon, Mormons, parang hindi talaga magaling sila. Sa akin, parang maganda talaga yung simbahan
Ngayon, ang pastor ay nag-ano sa akin na tatlo, doon kami sa kwarto ng barangay hall. Doon parang lahat ng gi-brainwash yung isip ko sa dalawang katuruan nila na yung baboy, huwag kayong kakain ng baboy. Binasa sa Biblia. Parang totoo talaga. Mayroon talagang baboy hindi ipakain sa Panginoon sa Old Testament. Isa pa, yung araw ng Pangilin, yung Sabat, para ikapitong araw. Sabi niya sa akin, ano bang araw na sinabi niya sa ating Panginoon na para tayo magpahinga? Hindi ko alam. Pero, sinabi niya na dito sa Biblia, bro, ikapitong araw. Ano bang araw ang ikapitong araw? Mayroon kalendaryo. Tinuro niya. Saturday. Anong araw ang pahinga ng Katoliko? Sunday. So dito, parang iba ang isip ko na ang simbahan Katoliko talaga ay parang hindi na totoo. Kasi kumakain ng baboy, sa Biblia, gibawal ang baboy. Bakit ang Katoliko parang hindi nila sinunod yung mga katuruan ng Panginoon? Sa araw ng Pangilin, Saturday, parang tama sila. Yes. So yung tatlo kami, parang na-brainwash ako noon. Pag-uwi ko sa bahay, pista, pagkatapos ng mga buwan, mayroong pistang nangyari sa amin. Hindi na ako kakain ng baboy. Yung ina ko may baboy na kinatay. Pero hindi na ako kakain kasi sinabi ng mga sa pastor na hindi ito maganda dahil makarumi ito sa ating katawan. So, lahat ng kumakain ng baboy, parang ayaw na ko makig-shake hands. Di ba? Kasi para sa akin, madumi sila dahil kakain sila ng madumi. Patiin ako, madumi na para sa akin. Yung mga pinggan sa aming bahay, kung anong pinggan na mayroong ginagamit ito sa nilagyan ng baboy, para sa akin, kahit anong gawin mo na lagyan mo ng sabon at joy, para sa akin, hindi na ito madumi na para sa akin. So, nagtagal ito, brother, na 2 taon. Habang 2 taon, nagpunta ako, pinuntahan ko sa mga kaibigan ko sa mga SDA, maraming SDA dito sa amin. Noon 2 taon, nagpunta ako sa Mindanao. Doon sa Mindanao, ang kapatid ko ay hindi na siya Katoliko. Kasi pagpunta ko doon, nagsimba siya ng Pentecostal. Hindi pa siya pastor. Ito nga akong kapatid na kalibit ni Father Darwin, si Rolly Logan. Kapatid ba yun? Yes, yung pastor na Pentecostal, yung nakaharap ni Father Darwin sa dibit. Kapatid mo siya? Kapatid ko. So doon, pagpunta ko doon sa Mindanao, ang kapatid ko ay iba na ang kanyang simbahan, yung kanyang pananampalataya. UPC, United Pentecostal Church. So noon, inakay ko na sa kapatid ko para magsimba sa kanilang simbahan. Siyempre, kapatid, parang mayroong nagsimba ako. Ilang Domingo ko nagsimba doon sa Pentecostal. Parang na-miss ko na yung pagka Pilimiro, ay parang hindi pa ako makasabay kasi mayroong iiyak, mayroong yung katawa. Pero nagkatagal yung pag nagpatuloy ako sa pagsimba sa Pentecostal, parang sasabay na ako. Lord, hallelujah. Yeah. Kung anong galaw nila, yung anong ginawa nila, ginawa ko rin. So ngayon, habang mayroon talagang nag-akay sa akin na Iglesia ni Cristo.
Pero Iglesia ni bago Cristo. yun, bago ka pumunta doon sa Pentecostal, bro, di ba SDA ka, so buti hindi nagpa-follow up sa'yo yung mga kasama mo doon. Nag-attend ka doon sa SDA. Parang convinced ka doon sa SDA noon. Buti napapay ka kagad sa Pentecostal. Yes, parang ano lang ako sa kapatid ko. Gusto lang niya nga makasama ko. Sabi kapatid ko. Gusto lang niya gusto ko lang samahan siya. Yung practice namin ng hindi kakain ng baboy, talagang ayaw. Ayaw ko rin. Patuloy pa rin. Mayroon rin nag-aakay sa akin ng mga iglesia. Doon sa Carmen Davao, doon kami nagsimba sa kapatid ko. Mayroon namang yung hindi sa Carmen sa Bohol, hindi sa Carmen Davao. Nagpunta ako doon sa Kuan kasi Domingo sa Pentecostal, Biyernes naman sa iglesia, o mayroon namang Domingo. Parang hindi ako nagtagal doon sa yung iglesia ni Cristo. Kasi ang gusto ko lang doon yung matuto ako mag-karate. Kasi mga kasamahan ko doon pagkatapos ng simba at punta kami doon sa kabila sa yung likuran sa simbahan, nandun ang mga kagamitan doon. Pero hindi nagtagal, brother, kasi mayroon talaga akong kaibigan na babae na isang Katoliko na akong graduate sa isang seminar na tinatawag na PLS. Ito ay Parish Leadership Seminar, isang Katoliko na seminar. I-invite ko niya. Ang sabi niya nga, punta ka doon. Kasi pag yung buwan na yan, babae, pagkatapos ng babae, sa sunod buwan, lalaki na naman, mga youth. So kasama ko doon. Sinabayan ko lang siya kasi na ako sa kanya kay parang syuta ko yun, yung babae. Ang gusto ko lang parang anong gusto niya, ibigay ko lang sa kanya kung anong gusto niya. Isa Katoliko, katekista. Ngayon, 4 na araw ang seminar, Huwebes, Biyernes, Sabado, hanggang Linggo. So ngayon, doon sa 4 na araw, doon ko nakita ang tunay na simbahan. Dahil yung seminar na yan, sa 4 na araw, sa araw ng Linggo, mayroon talagang open forum. Sa open forum, yung mga naghingi ng katanungan, tinanong ko lahat ng mga tanong. Sinagot niya lahat. Parang naubusan ako ng katanungan. Dati sa SDA, naubusan ako ng katanungan kasi yung nagsagot ng mga katanungan ko ay Catholic Faith Defender pala. Sino siya? Oo. Si Bugais yung apelido niya. Alam na ni sa mga Bugais ang apelido niya. Alihal doon sa Magsaysay, Alihal dito doon. Wala pa sila Father Darwin yan. Wala pa sa Bohol lang sila sa Tagbilaran. Doon lang ako sa Mindanao. Lahat ng katanungan ko, sinagot niya lahat. Yung orasyon ko noon, kasi may orasyon ako. Yung sa ama ko. Albularyo. Ang sabi ng rolista, i-surrender kung mayroon kayong mga orasyon, yung mga bulong-bulong dyan, librito, i-surrender ninyo kasi hindi ito maganda labag ito sa batas ng Panginoon. Hindi ito iya sa Panginoon, sa demonyo. Yung sabi niya. Para sa akin, bakit sa demonyo ito na ginagamit ito sa pagpagaling ng mga may karamdaman? Bakit sa demonyo? So, ayaw ko mag-surrender. Parang, hindi ko gusto mag-surrender sa aking mga orasyon. Kasi sa Panginoon ito. Ano nangyari? Parang biglang ang kamay ko. Parang mayroong umawak. Pinakita sa rolista. Kayo Brad, anong sayo? May orasyon kayo? Mayroon brother? I-surrender mo. So doon, na-surrender ko ang orasyon, yung ginagamit ko
panggamot doon sa Cebu. Next month na mayroon na ring pagkatapos ng seminar, uuwi ako sa bahay linggo to. Ang aking kapatid galing nagsimba sa Pentecostal. Uuwi naman sa bahay. Isa lang bahay ang tinitirahan namin. Nagalit ang aking kapatid kasi pag uwi ko galing sa seminar, pinadalhan kami ng rosaryohan at yung papel, wallpaper na mayroon talagang nakadrawing na rosaryo at yung mga prayer. Hindi pa ako sa rosaryo. Hindi ako magaling sa rosaryo. Yung maghimaya, yung paghimaya ka Maria, Santa Maria, Tagalog ron. Hindi pa ako So pagdating ko sa bahay, dumating ang kapatid ko, nakita niya nag-rosaryo ako, nagalit siya sa akin. Ano sinabi niya? Ito yung pastor. Tinulungan na yung hindi pa siya pastor noon. Hindi pa siya pastor 1998, hindi pa siya pastor 1998. Sinabi niya sa akin nga, tinulungan na kita para mahanap mo ang tunay na daan patungong langit. Bakit iniwan mo? Ayun sabi niya, maimperno ka. Maimperno ka. Yung sinabi niya. Grabe. Oh. So, sinagot ko siya, brother, kung ako ay may impierno, ikaw ay malangit. Ahawak lang ako sa paa mo para mapunta ako sa langit. Ano sabi niya? Tadyak ka tayo. Tadyak ka, ano rin sa Tagalog? Yung patira sa Bisaya. So, hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Pero, parang itong sinabi niya, parang ito ay nag-encourage na ko, parang naano ako, magpatuloy ako sa Simbahang Katoliko. Sinabi ng CFD na ang Simbahang Katoliko, ito ang tunay na itinatag na ating Panginoon. Sa paglipas ng mga araw, mayroong seminar, ako naman ang ginawang assistant ni Bugais. Ako na ang sa blackboard, yung magbasa sa mga teksto, kung mayroon siyang open forum. So, parang natuto ako, natuto na ako sa Bible at sa mga teksto. Yun, nagpatuloy ang aking pagka-CFD noon hanggang ngayon. Pero pag uwi ko sa Bohol, 1998, pagka 1999, gusto kong uwi sa Bohol kasi sinabi ng mga pastor na matapos ang mundo pagka 2000. Diba? Alam mo yung mga sinabi ng mga pastor? Yun, uwi ko, baka totoong mangyari na matapos yung sa libutan. Ngayon, uwi ko pagka 2000. Pagka 2000, dito ako sa New Year sa 2000. Naghintay ako sa katapusan ng mundo. Pero walang nangyari. Walang nangyari. Alpak talaga. Ngayon, pagka 2000 to 2001, mayroong talagang nag-mission dito sa amin. Alam ng mga kapitbahay na isang misyonero na nagpagaling, ginamot ang mga may karamdaman doon sa amin. Parang na-miss ko yung power niya. Hindi ko alam kung anong klaseng power. Kasi mag-opera siya na walang samad. Ano yung Tagalog yung walang sugat. No? Oo. Mag-opera. Spiritual. Parang narinig ko yan. Ngayon, ang mga kaibigan at yung mga uncle ko yung mga pinsan, parang napagaling talaga yung mga karamdaman nila. Sinabihan ko yung misionero. Siya, brother, pwede bang makatanggap sa paano gusto ko matutunan yung
yung power Ginagawa nyo. niya. Oo, Oo. Para sa akin, parang sa Panginoon ng yung power niya galing sa Holy Spirit. Sabi niya, okay, brother, tulungan kita para gusto mo magpagaling ng mga may karamdaman. Okay. So ngayon, hindi ko alam ang grupo. Hindi ko alam kung anong klaseng grupo. So ngayon, nag-eskwela ko ng tinatawag na kabalastik. Alam mo yung kabalastik, bro? Hindi, Yung bro. kabala, yung pag sa katawan ng tao. Oo. Parang ang lahat ng mga parang mag-diagnose, no? Mag-diagnose sa katawan ng tao kung ano ang karamdaman niya. O yan. Yan ang kabalastik. Yun yung training So, nila. yan, training. 24 may mga estudyante matudpas sa kuan, master. Ako lang daw Libre yun. ang libre. Yun, brother. Madali lang. Ako lang daw ang sabi ng master ko, ako lang daw ang nakatanggap ng yung Gift. Holy Spirit. Galing sa Holy Spirit. Wow. Kasi parang mas dali ko lang natuto yung tinuro niya sa amin. Nakatanggap daw ako ng Holy Spirit. Tinulungan daw ako sa Holy Spirit. So ngayon, pag-graduate ko sa PBMA talaga. Nagbigay siya sa akin ng librito, yung mga gamit ko sa pagpanambal. So ngayon, bago nagpunta siya doon sa Leyte, ako naman ang magtambal ito sa chapter namin dito sa Bohol. May silingan ako doon, may kapitbahay ako dito doon, ang kaniyang ama, aking pasyente. Yung ina ni Brother JC Bisira noon, alam niya yan, nagpunta siya doon. Ina ni JC Bisira. Kasi ako lang ang naggamot pag wala siya dito sa Bohol. Punta siya doon sa Leyte. So ngayon, ang dahilan, ano ba ang dahilan kung bakit ako bakit iniwanan ko yung PBMA? Dahil sa damgo, mayroon akong panaginip na palagi lang nakita ko sa panaginip yung may tao na mayroon siyang pinagaling, ginamot niya ang isang tao. At nakita ko yung tao, mayroong babae, tinanong ko, Manang, sino ba yung tao niyan? Sabi ng tiguang, hindi mo alam. Ito si Dr. Jose Rizal. Nox. Nakita ko palagi si Dr. Jose Rizal sa panaginip ko. Tinanong ko yung master ko pag uwi niya sa Leyte. Tinanong ko, Master, ano bang relasyon ni Dr. Jose Rizal sa ating grupo? Hindi mo alam si Dr. Jose Rizal at si Jesus Christ. Iisa lang. Sabi niya. Iisa lang daw. Ayun, noon, parang nag-ano ako sa sinabi niya, parang alam ko na si Jesus Christ. Alam ko rin si Dr. Jose Rizal. Bakit si Dr. Jose Rizal at si Jesus Cristo, isa lang, persona? Parang naano ako, parang alanganin na ako sa PBMA. Nagpunta ang kaibigan kong albularyo doon sa Sagbayan, sa San Ramon. Sa San Ramon, alam na, mayroong PBMA sa San Ramon. Nagpunta dito sa chapter namin. Sabi niya, bro, salamat sa Diyos, bro. Bakit? Anong nangyayari? Kung hindi pa ako nakatawag sa pangalan ni Dr. Jose Rizal, kung hindi pa niya binanggit yung pangalan ni Dr. Jose Rizal, nahulog na yung habal-habal na sinakyan niya sa ilalim ng bro, ikaw matagal ka dito sa PBMA, bro. Sabi mo sa akin ng totoo. Ano ba ang
sino ba si Dr. Jose Rizal sa PBBM? Si Dr. Jose Rizal, Jesus Christ, isa lang yun. Tinanong ko siya, hindi ko nakatanong sa aking maestro, tinanong ko siya, bakit nakasabi ka na si Dr. Jose Rizal, isa lang? Sabi niya, di ba, si Jesus Christ, pinatay, hindi siya lalaban. Siya, yes. Yun si Dr. Jose Rizal, pinatay din, hindi lalaban. Yan lang sinabi niya. Si Jesus Christ, di ba, nagpagaling ng mga may karamdaman. Yun din si Dr. Jose Rizal, nagpagaling din. Isang doktor. Yan sinabi niya sa akin, parang nagduda na ako sa PBB, sobrang duda na ako sa PBB. Kasi alam ko si Dr. Jose Rizal, hindi ito, di ba, hindi ito physician? Di ba sa akin, physician ba si Dr. Rizal, bro, yan? Para sa iyo? Oo, sa research mo? Doktor, oh. Pero para sa akin, parang para sa akin, sa akin natutunan noon, parang doctor of philosophy lang siya. Di ba? Para sa akin noon, bakit napagaling siya? Pag dating sa aking master, parang ayaw ko na. Yung lahat ng binigay niya sa akin, uwi ko na sa kanya. Ayaw ko na, hindi na ako mag PBMA. So dito sa maraming pagamot ko dito. Ang iba naman ay patay na iba. Pero mayroon iba buhay pa yung bata-bata pa noon. Yung binata pa noon na ngayon buhay pa. Pero yung mga medyo yung mga tigulang na yon sa Tagalog, matanda na, patay na. Kasi matagal na yun. Matagal na, 2001. Nagpunta ako doon sa Tagbilaran. Naghanap ako ng trabaho sa Altoras Company. So isa akong subcon. Ako may nagdala ng mga tauhan doon. So ngayon, nakapunta ako sa Plaza Rizal sa Tagbilaran. Doon ko na kita yung mga bata na nakig-argue sa mga pastor. Si Darwin Gitgano. Yung mga bata pa. Darwin Gitgano. Darwin. Doon sa Plaza Rizal, Tagbilaran. Ay, inabuta mo siya pa siya. Totoy pa. Oo, mga 2000 na, mga 2000. So nakita ko, dati akong CFD na, pero na pa ko sa PBMA, akala ko ang PBMA ay sa Panginoon na hindi pala. Ngayon, iniwan ko yung PBMA. So doon, nagtrabaho ako doon sa, nakita ko si Father, hindi pa pare, parang nag-eskwela pa siya sa high school. Inibitahan ako ni Father Darwin noon. Sumama sa kanya sa Bible study doon sa katedral, sa simbahan. Doon kami nagkasama. 2002, 2003, hanggang ngayon. Grabe ang sa amin. Naordinahan na siya sa pagkapare, nakatanggap na siya ng ordination. Sinabi niya sa akin, bro, huwag ka na lang magtrabaho, bro. Tulungan mo lang ako kung saan ako pupunta, saan ako mag-assign. Tulungan mo lang ako sa aking evangelization sa CFD. So, unang mission niya sa Loon. Sa Loon. Nagawa kami ng program, market preaching, every Sunday sa Loon. Lahat ng mga barangay doon aming nahandulan ng seminar. Mayroon nag-offer sa amin ng program sa DYTR. Yun, sinabi ni Father Darwin sa akin na magawa kayo ng program. So nagawa ko ng program. Ito ay tinatawag na Kayon Sabay Kamatuoran. So Kayon Sabay Kamatuoran. So ngayon, pag matagal nang kasama mi doon sa DYTR, di ba? Nakita mo yung mga video namin. Yes, kasama. Wala pa si Jando noon, hindi pa namin kasama si Jando, Bro Jando. So ngayon parang doon na pag-receive na social media, yung Facebook, yung YouTube, naghanap si Padre ng tao na parang
gusto niya ba na makadala sa sa program. Si Jando, dati kong tao si Jando doon sa Cebu. May project ako doon sa Cebu. Dinala ko dito sa Bohol. So, may project ako dito sa Bohol. Dinala ko siya ang aking silbi yung tighalo ng simento Jando. Sinabi ako si Padre, Padre, mayroon akong kaibigan na magaling talaga sa pag-edit ng mga video. Magaling talaga sa debate. Yes, bro. Si Brother Jando Labado, dinala ko sa kuminto. Katolik ko na siya sa noon. Atong yung dinala ko siya. Kasi nag-debate na siya doon sa Cebu. Doon kami nagkakita sa Plaza Independencia. Wala siyang trabaho, naghanap siyang trabaho sa Cebu. Kung may project ako doon sa Cebu, siya mo aking tauhan doon. Nagbantay ng mga kabilya. Ito, patuloy tayo. Dinala ko dito sa Cebu. Tinanggap siya ni Father sa Bohol, tinanggap siya ni Father Darwin Kitgano. So nagpatuloy ang aming gawaing nagpatuloy si Jando, kasama ko sa mga seminar dito sa Bohol, dito sa Loon. Nag-uwi ako sa bahay, pag pandemic, wala ako sa Loon. Gawa sila ng program. Ang program na punto or punto. So, yun ang nagawa nila sa pag-pandemic kasi nakapokus lang sila sa social media. Bawal noon ang nandiyan pa yung mga bata, di ba? Yung dalawang batang babae. I-train namin sa yung youth, Save the Youth. Dyan. Di ba, inibitahan ka ni Father Darwin para ang pakay namin para mas lalong yung mga tao na makakakuha kami ng mga viewers kasi malakas ang mo. Di ba? Yung influensya mo sa social media. So, kinuha ka namin para makatulong ka sa aming programa sa social media. So, maraming salamat sa iyo, bro. Doon, katulong ka sa programa namin. Thank you. So, ngayon, malaki na ang punto por punto. So, pagpunta namin sa nagbalhin si Padre doon sa Valencia, doon din kami. Isa ako sa nagsagot sa mga katanungan sa punto por punto. Kasi last genre noon ay parang nagtatanong lang si John Ray noon sa akin. Pero ngayon siya lang sumagot sa mga katanungan. So ngayon babalik naman tayo sa parang nag-uwi na ako sa bahay. Gusto ko na ang aking pamilya mabuo. So gusto ko rin nga magkaroon ng personal na programa para mapatuloy ang aking evangelization, aking yung mission ko bilang isang Katoliko. So kasama ko, hindi ko alam na ang aking misis magaling talaga sa sa editing, magaling sa noong una, yung mga video ko noong una, mayroon akong mga debate ang tig-edit si Jando Alabado. Malaki akong mabayaran ni Bro Jando noon. Pero ngayon, wala lang bayad. Ang asawa ko na yung mga sa programa, yung programa natin ngayon, siya ang yun. Hindi ko alam yung mga gagamitan dito. Pero sumasagot din ba ng yung wife mo sa mga tanong sa Katoliko? Sumasagot yes, mayroon sa mga debate? Mayroon talagang mga katanungan dyan sa comment section. Yes, siyang sasagot. Kapag hindi na niya alam, siyempre, ako naman ang magpatuloy pagsagot. So, yun ang mga parang ang Panginoon talaga, binigyan ako niya ng partner na parang mapatuloy ang aking, mas lalong gumagaling pa ang aking yung mission sa social media. Curious ako, brother. Di ba nakadebate ni Father Darwin yung kapatid mo? Kamusta naging relasyon nyo nun? Okay ba kayo? Nag-uusap? Paano naging sitwasyon nyo ngayon?
Noon, ang aking kapatid ay parang galit siya sa akin kasi panganay niya na babae, yung pastora, yung, di ba, lagi sinasabi na pastora, ay parang nakatanggap siya ng bautismo kasi nagdesisyon siya na magbautismo sa simbahan Katoliko. Ay pastor ang kanyang ama. Lumipat siya. Sinabi ko sa kanya na huwag kayong magpabinyag kung walang paalam o walang pahintulot sa kanya, sa iyong ama. Pero mayroon man silang parang doon ay gap nila noon. Siyempre mayroon siyang kung nga nagdesisyon siya. Hindi basta-basta na magpabinyag lang siya na magdesisyon lang siya. Mayroon talagang ginagawa natin na catechism. So, na-miss niya ang Catholic faith kung nag-decision siya na magpabautismo, magpabinyag kasi alam niya na ang Simbang Katoliko ang tunay na iglesia na ang Panginoon ang nagtayo. So, nag-decision siya magpabinyag. So, ang nagbinyag sa kanya si Father Darwin Kitgano. Si Father Darwin Kitgano. At si Father Darwin pa rin ang kanyang ninong. Yes, So, yan ang nangyari. So, galit talaga ang aking kapatid. Nagagalit talaga sa akin. Ngayon, gusto niya na naghanap ng paraan ang aking pamangkin na parang mas mabuti ang aming relasyon sa bilang isang kapatid. Nag-uwi siya sa ilang bahay. Ngayon, nandun na ang kanyang, dito mas namin nagkatira to. Nag-uwi na siya doon sa kanila. Maayos na din ang kanilang relasyon at sa amin bilang magkakapatid, maayos na din. Nagpunta siya dito sa bahay namin, nagpa-picture kami. Noon, nakita mo na mayroon akong nag-post na 3 kami sa aking kapatid. And okay na yon. So, wala nang problema sa amin. Pero yung nag-debate sila ni Father, okay kay nun? Hindi pa masyado na okay kami. Kasi mayroon pa siyang galit noon, pero ngayon wala na. Nandun ka nung mismong debate, no? Yes, doon to sa tabi lang ni Father Darwin. Kung makita mo sa nag-support ko ni Father Darwin, pero hindi ko nagpunta ko sa aking kapatid. Iba kasi sila ng simbahan. Then, dito tayo sa pare. Kasama natin. Praise God kasi okay na kayo at hindi nyo na napapag-usapan ng tungkol sa mga beliefs nyo, pananampalataya. Wala nang ganun. Para sa akin, huwag na lang tayong sa relihiyon. Iba na lang. Respeto na patuloy, lang. Respeto na lang. Bilang magkakapatid, ipatuloy lang natin ang ating pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Yeah. Dahil kung ang relihiyon ang ating pag-usapan, hindi talaga kami magkasundo. Hindi kami magkasundo pag relihiyon na ang pag-usapan. Walang makita kami, wag na lang tayo mag-touch sa relihiyon natin. Ang Panginoon lang bahala sa atin. Pagmamahal na lang ang pangibabaw. Pagmamahalan. So, respeto na lang uta. Yun naman sabi ni Paul, di ba? Wala lahat yan. Yung kahit magaling ka daw mag-preach, kahit ano pang mga gifts mo, meron ka. Kung wala kang pagmamahal, para ka lang daw maingay na lata. Walang laman. So, sa Bible, brother Erjan, ganun. Okay na pag sabihan mo yung tao na hindi alam sa katotohanan. Pag ayaw nila, wag mong pilitin. Wag mong pilitin. Basta alam na niya, okay na. Yes. Tapos na ang mission mo. Tapos na ang mission mo. Ipaalam lang sa kanila kung ano ang katotohanan. Pag ayaw nilang maniwala sa iyo, wag mong pilitin. Ang Panginoon ang Holy Spirit na ang bahala dyan. Yan ang nasa puso ko. Yung mga may kapatid na mayroong ibang sikta, yung mga ibang sabihin mo lang. Ito ang katotohanan, huwag mong pilitin. Kung ayaw nilang maniwala, huwag na lang. Bahala na ang Panginoon.
Pero Tapos nakamove na, on ka na. mission mo. Oo, pero Oo, nakamove on okay ka na na. sinabi niya sa'yo na may impyerno ka. Pero isa tong, yung statement na yan ay parang nag-encourage na sa akin ng mabuti na mag-iingat ako palagi. Ipakita ko sa Panginoon, ipakita ko sa Kanya na totoo talaga itong simbahan na ito. At hindi tayo may impyerno kung manatili tayo dito. So wala pa mang judgment. So ang Panginoon na lang, kung nasa impyerno ako, bahala na niya. At least alam ko na ang simbahan Katoliko ang totoo. Na alam ko na ang kanilang simbahan ay totoo, o niya, iniwan ko, may impyerno ako. Pero alam ko na ang simbahan Katoliko ay totoong simbahan, bakit ako may impyerno? Ha? Sabi ng ating Panginoon diyan sa John 6, di ba? 60. Maraming umali sa kaniyang simbahan, sa kaniyang pananampalataya. Sabi sa Panginoon, "Okay kayo, iwanan mo ba ninyo ako?" Sabi ni Pedro, "No Lord, nasa iyo na ang lahat. Wala na kaming hahanapin pang iba, nasa iyo na ang lahat." So na siya ka-mensahe na dapat tayo manatili sa simbahang Katoliko dahil dito si Kristo. Yan ang katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo. Yan. Huwag mong hiwalayin ang katawan at yung ulo. Dito ka lang sa katawan niya. Kung saan ang ulo, diyan ka lang sa katawan niya. Huwag kayong magpunta sa ibang katawan na hindi niya katawan. Unang buwan ng taon, may tanong ako, kamusta ba ang finances mo? Kamusta ba ang financial goal mo? Kamusta yung career mo ngayon? I'm sure marami sa inyo, Adrian, bakit ganyan? Di ba? Catholic vlog ka, bakit ka nagsasalita about money? Hello, mga ka-faith. Alam nyo, kung hindi po tayo marunong mag-handle ng ating pera on how God wants you to handle it, baka hindi ko nagagawa yung ginagawa ko ngayon. Baka nagpapakapagod, nagpapakahirap ako magtrabaho, kumayod ng kumayod. Pero dahil sa natutunan ko sa aking financial mentor, isang kilalang Catholic preacher na si Brother Bo Sanchez, doon ko mas na-manage yung finances ko. Doon ako nagkaroon ng mga passive income, doon ako nagkaroon ng mga side hustle. Kaya ako nagawa yung mga ginagawa ko ngayon. Kaya ako nagawa makapag-resign sa aking former job. Hindi ko naman sinasabi mag-resign ka, pero nagawa ko yun dahil sa mga principle na mula sa Bible na tinuro sa akin ng aking financial mentor. At I'm sure, kung hindi mo man magawa yung nagawa ko, ay baka makatulong din sa'yo itong gagawing seminar ni Brother Bo Sanchez. Pwede mong panoorin to. I just came from some traffic at the back, and it's not nice to be stuck in traffic, right? Thanks be to God, we're now flowing, and it is so good to be on the road, moving forward. My friend, do you sometimes feel that in your finances, you feel like there's a lot of traffic and that you're stuck? You're not moving forward. You're not reaching your financial goals. Your income, is just the same, or it's growing a little bit, but your expenses are just flying, and there are not enough resources for the needs that you have. If so, I want you to listen to this message. You can start experiencing financial flow in your life. You can experience a financial breakthrough, and it can happen here, right now in 2025. I want you to join me. I'm giving an online seminar. It is called How to Have a Financial Breakthrough in 2025, and it is going to be amazing. You're going to learn the most important steps, practical, concrete steps that you need to take so that you can experience that breakthrough in your financial life. I hope to see you there. It's going to be an online seminar, so from anywhere in the world, you can join me from the comfort of your home. And yes, so that you start experiencing flow in your finances. God bless you. Click that link right now, and I will see you there. Kung interested ka na mag-join dyan sa seminar na yan, How to Have a Financial Breakthrough this year 2025, ay ilalagay ko yung
link kung saan ka pwedeng mag-register. At good news, dahil pinapanood mo to ngayon, at dahil follower, subscriber kita, ay bibigyan kita ng coupon code. Okay? Pag in-apply mo tong coupon code, pag nag-register ka, i-type mo lang yung Adrian Milag. Walang space yan ha. Adrian Milag. Diyan sa coupon code, magkakaroon ka ng 10% discount. Huwag mo kakalimutan i-type yung coupon code na yan para magkaroon ka ng 10% discount. Kung very interested ka sa seminar na yan, at good news online yan, kung kahit naasan ka, kahit nasa ibang bansa ka, ay pwede kang mag-join dyan. Ilagay mo lang yung coupon code take note Adrian Milag. Ayan, so mag-register ka na, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. And sa ating mga viewers, brother, na medyo nananamlay at nanlalamig or nagdududa sa kanilang pananampalataya, ano bang pwede mong mapayo sa kanila? So sa lahat ng nagduda sa ating pananampalataya, kung narinig mo ninyo yung mga nakaraan ko, maraming mga pastor na nag-akay sa akin, pero hindi ko narinig sa kanilang bibig na ang kanilang simbahan, ang simbahang Katoliko ay tatag ni Kristo. Hindi nila sinabi sa akin yan. Bakit hindi nila sinabi? Dahil hindi sila gusto na hindi ka makapunta sa kanilang simbahan. Sabihin nila na ang simbahan nila ay tatag ni Kristo. Pero hindi para totoo. Marami akong simbahan na napuntahan, pero pagdating sa katapusan, yung binyag nga natanggap ko noon, yun pala ang tunay. Dahil yung binyag nila ay binyag lang ng registrasyon ng kanilang simbahan, hindi ito totoong binyag. Kasi sila hanap ng katotohanan sa iba, pero babalik pa rin sa akin. Nagbalik pa rin. Buti na lang yung registrasyon ko sa simbahan, hindi na-delete. Yung iba dyan, maraming simbahan na pinuntahan, pero babalik pa rin. Buti na lang, hindi dinilit ang pangalan ko sa simbahang Katoliko. Malaki talagang gastos, malaki talaga ang problema pag mawalang pangalan mo sa simbahang Katoliko. May nagtanong sa akin, naubusan ba daw ang populasyon sa simbahang Katoliko 1.8 billion dahil marami ng mga sekta ngayon? Ang sagot ko, brother, hindi naubusan ang simbahan. Kasi maraming nagpunta sa ibang simbahan pero ang kanilang pangalan nandyan pa sa simbahang Katoliko. Membro pa sila. Di ba? Yes. Membro pa sila. Once you are baptized. Hindi tayo naubusan ha. Patuloy ang ating membership. Siguro, konti na lang ang iba na nagpunta sa simbahan pero ang pangalan nila bilang Kristiyano nandyan pa. Pero magbalik pa rin sama sa aking sarili, magbalik pa rin. Kahit marami pa ang simbahan na pinapuntahan nila, magbalik pa rin sa simbahan. Dahil sinabi natin, Panginoon, sa John 10:16, di ba? Ano sabi? Mayroon akong mga karnero, mayroon akong mga tupal sa iban. Mayroon akong mga tupal na wala dito. Tawagin ko sila para maisa na lang sa isang kawan. Amen. Yun ang sabi sa ating Panginoon. Marami ng mga converted pastors, sila si Paul Alema, Noedora, marami sila na tinawag sa ating Panginoon. Kasama na, pero hindi pa sa ngayon siguro. May may araw pang Panginoon lang ang bahala. Diba? Yung mga bagiitan ng mga pastor noon, diba to sa si Scott Hanos, itong mga yung ipang interview mo, no? Yes. Mga bagiitan, mga pastor. Pero nagbalik loob sa simbahan Katoliko. Kini ang Bayotas, Rosby Bayotas. Yes, Rosby. Si Sunny Hagos. Kilala mo si Sunny Hagos? Si Ronnie Badrone, itong kasama ni Bad Paul. Walang problema. Dahil ang Panginoon ang bahala. Gawin lang natin ang ating gawain, dapat natin gawin.
Isiwalat natin ang katotohanan. Kung narinig nila, kung ayaw nila, huwag mong pilitin. Siguro, last question, why you love being Catholic? Bakit mahal mo ang pagiging Katoliko mo? Parang hindi ko mahal ang Katoliko dahil hindi ko alam. Dahil mahal ko ang Katoliko dahil alam ko na yung simbahan na yan ay yung katawan ni Kristo. Pag mahal mo si Kristo, manatili ka dito. Di ba? Mahalin mo ang Panginoon. So, kung mahal mo ang Panginoon, bilang Panginoon mo, dapat dito ka lang sa yung yung mystical body of Christ. Yung mystical body of Christ, ito ang katawan ni Kristo na makita natin. So, dito lang tayo. Mahalin natin ang Panginoon at kainin natin ang kanyang katawan, yung Eucharistia. Ito ang makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Matugpas sa John 6:51 to 54. Kung nandyan ka sa ibang sekta, makatanggap ka ba ng yung buhay na walang hanggan? Ang katawan ni Kristo, ito ay baon natin para makapatuloy tayo sa ating journey doon patungong langit. Kung wala kayong baon, anong mangyari? Ma-heart attack kayo o wala kayong pagkain. So binigyan tayo sa Panginoon ng baon na para makapatuloy tayo sa ating paglakbay patungong langit. Yung katawan sa ating Panginoon. Yon ang sagot ko. Dahil mahal ko ang Panginoon, dito lang ako manatili. Yun, miyembro ako sa katawan ni Kristo o kakain ako sa katawan ni Kristo. Dahil mahal ko ang Panginoon. Pag hindi mo mahal ang Panginoon, alis kayo. So lahat ng umalis, hindi nila mahal ang Panginoon. Sinabi na, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pero iniwan nila ang katawan ni Kristo. Dapat tanggapin mo si Kristo. Buong Kristo. Ulo at kanyang katawan. Di ba? Yan ang masabi ko ngayon. Baka pwede mo i-promote sa ating mga viewers yung YouTube channel at yung Facebook page mo na ano ulit pangalan ng Facebook page mo, brother? Sa Bisaya? Kayon Sabay Kamatuoran. Ayun. Please yung mga yung mga basher ko dyan at sa hindi basher. Yung basher niya. Mayroon sa reels ko. Mga kapatid natin na mga SDA. Parang galit siya sa akin yung mga reels ko. Kasi talagang sila ang parang nasaktan sa hindi naman natamaan sila pero okay lang yon kasi katotohanan naman ang ating sinasabi, di ba? Sinasakal mo sila ng katotohanan. Okay lang yan. Okay lang para sa akin. Hindi naman ako nagpersonal sa kanila kung anong ginawa nila. Okay, share na lang sa aking comment, share, follow sa aking Facebook page, Kayon Sabay Kamatuoran. Ano ba ang katotohanan? Or what is truth? O sa aking YouTube channel, Edgar Laugan channel. Meron na tayong 1,000 subscribers, bro. Erjan? Wow, congrats. Oo, galing. Pero, hindi pa natin ma-monetize kasi kulang pa ang ating tinatawag na watch hours. Yeah. Sa aking Facebook, Edgar Jenison Laugan. O huwag niyong kalimutan ang ating mahal na kapatid na channel, ang bro Erjan Milag, Erjan Milag TV sa iyang page, no? O sa YouTube channel, sa ito yung bro? Yes, Facebook and YouTube. So, i-follow, i-subscribe ang iyang channel. Kini si bro Erjan Milag, usan ni siya nag-promote sa Punto por Punto. So, lahat ng mga followers sa Punto por Punto, i-follow ninyo o i-subscribe hanggang Brad Erjan Milag na ining channel o Facebook page. So, salamat kayo ninyo. Salamat kayo ninyo. Bro, salamat. Maraming salamat kasi alam ko na nag-invite kayo sa akin, hindi
sa mas malakas ako. Kundi tinulungan mo lang ako para di ba? Huwag niyo sabihin na para mas makatulong ako ni Erjan. Mas marami na siya. Ako pinapasok ako niya dito para matulungan ko niya. So maraming salamat bro Erjan. Salamat kayo. Yes, at tayo ay binigyan ni Lord ng iba't ibang misyon at gawain, kung sino-sino yung mga audience natin, yung nakikinig sa atin. So, kumbaga parang we are one body of Christ and teamwork tayo dito. So, maraming salamat, Brother Edgar.